Noong March 28, 2018, bandang 1:00 ng hapon sa Brazil, lumabas ng bahay si Yasmin, isang 12 years old na dalagita, upang maghatid ng kaunting pera sa isang kapitbahay na malapit lang ang tirahan. Ilang minutong lakad lang sana ito, ngunit lumipas ang oras at hindi pa rin siya bumabalik. Nang puntahan ng kanyang ina ang bahay na dapat sana'y destinasyon ni Yasmin, isang nakakabahalang sagot ang bumungad. Hindi raw ito nakarating. Mula roon nagsimula ang masalimuot na paghahanap hanggang sa isang araw, nagsimulang magreklamo ang mga residente dahil sa isang hindi maipaliwanag na masangsang na amoy na nanggagaling sa tubig. Noong March 28, 2018, bandang 1:00 ng hapon, lumabas ng kanilang bahay si Yasmin Lorena Pereira de Melo, isang 12 years old na dalagita. Ang kanilang bahay ay nasa Rua Jose Acaciao de Macedo, ito'y sa Brazil. Ang dahilan ng kanyang paglabas ay upang maghatid ng 30 Brazilian reals o higit kumulang 330 pesos sa isang kapitbahay na utos ng kanyang ina. Nang mapansin ni Ingrid de Arajo Pereira, ang ina ni Yasmin, ang matagal na pagkawala ng kanyang anak, nagsimula siya mag-alala. Agad niyang pinuntahan ang bahay ng babaeng dapat tatanggap ng pera na nasa kalapit lang na kalye, humigit kumulang 200 meters lamang ang layo. Doon nalaman niyang hindi pala nakarating si Yasmin sa kanyang patutunguhan. Agad na lumapit ang pamilya sa pulisya at iniulat ang pagkawala ni Yasmin. Mula noon nagsimula na ang paghahanap. Bilang protesta sa pagkawala ng dalagita noong March 31, 2018, umaga, pumunta ang mga pamilya at residente ng komunidad sa mga daanan papasok at palabas ng Ponte Newton Navarro. Ayon kay Ingrid, ina ni Yasmin, tila hindi raw binibigyan ng sapat na atensyon ng pulisya ang kaso. Sa umpisa, ang kaso ay nasa ilalim ng responsibilidad ng DCAP o Specialized Police Station for Captures. Ang DCAP na ito sa Brazil ay nakatutok sa paghahanap at pag-aresto ng mga taong may kaso o warrant of arrest, lalo na yung mga tumatakas o nagtatago sa batas. Ang gawain nila ay hanapin at hulihin ng mga taong pinaghahanap ng korte o pulis. Ngunit pagkaraan ng 2 araw noong April 2, 2018, muling nagkaroon ng protesta. Humihiling sila ng mas mabilis na investigasyon at paghahanap kay Yasmin. Muling pinuntahan ng mga pamilya at residente ng komunidad ang mga daanan patungo sa hilagang bahagi ng Natal. May daladalang mga karatula at banner ang mga nagprotesta na may mga larawan ni Yasmin. Halos 1 oras na huminto ang trapiko dahil sa protesta. Sa araw ring yon, April 2, 2018, ipinasa ang investigasyon ng kaso sa DCA. Ito ang Special Police Station of the Defense of Children and Adolescents na ang pangunahing tungkulin ay nakasentro sa pagprotekta sa mga bata at kabataan. Sila ay humahawak ng mga kaso ng pang-aabuso, pananamantala, kapabayaan o krimen na kinasasangkutan ng mga menor, bilang biktima o minsan bilang gumagawa ng krimen. Noong April 17, 2018, sa gitna ng malakas na ulan, muling nagkaroon ng protesta ang dose-dosenang residente ng komunidad ng Afrika ng Brazil. Hawak-hawak ang mga karatula, muling pinuntahan ng mga residente ang magkabilang direksyon ng Ponte Newton Navarro kung saan pinaghinala ang dumaan si Yasmin. Hinihingian ni Ingrid, ina ni Yasmin, ng pagpapaliwanag ang pulisya dahil ayon sa kanya, 1 linggo na raw na walang impormasyon ng pamilya tungkol sa investigasyon. Ilang araw bago nito, isang kapitbahay ang nakakita ng tsinelas ng dalagita sa isang kanal malapit sa bahay nila Yasmin. Noong April 24, 2018, nagsimula magreklamo ang mga residente dahil sa isang matinding amoy sa kanilang lugar. Agad naman silang nakipag-ugnayan sa civil police. Bilang tugon, nagpadala ang pulisya ng espesyal na unit kasama mga asong sanay sa paghahanap. Nanguna sa investigasyon ang DCA tungkol sa pagkawala ni Yasmin. Tumulong din ng DCAP at isang rescue team mula sa bumbero. Sinamahan din ng mga pamilya ni Yasmin ang paghahanap sa isang hindi pa natapos na gusali. Ilang metro lamang ang layo mula sa bahay ng pamilya. Bahagyang nabalutan ng semento at nakalibing sa ilalim ng 1 metro ng buhangin at tabla, tatagpuan ng aso na si Black, ang K9 unit ng military police, ang isang labi na posibleng kay Yasmin. Ang labi ay nasa malubhang estado ng pagkabulok at dinala sa Forensic Science Institute sa Natal para sa pagkakakilanlan sa pamamagitan ng DNA test. Hanggang hindi pa natatapos ang resulta, hindi pa mailalabas ang labi para sa libing. Kahit na kinilala ng mga magulang ni Yasmin ng mga damit bilang ang parehong suot ng kanilang anak nung huli siyang nakita.
Noong April 25, 2018, opisyal na inilabas ng civil police ang pangalan at larawan ng pangunahing suspect sa pagpaslang kay Yasmin. Ito'y si Marcondes Gomez da Silva, isang 45 years old na mason at kapitbahay ng pamilya. Siya ang mason na responsable sa konstruksyon ng ari-arian kung saan natagpuan ang labi. Nawala siya na magsimula ang mga search team ng civil at military police sa lugar. Ayon sa Special Police Station of the Protection of Children and Adolescents ng Natal, naglabas na ang hukuman ng warrant of arrest para sa kanya. Dahil sa matinding galit ng mga tao, ang bahay ni Marcondes, kung saan siya nakatira kasama ang kanyang anak, manugang, asawa at biyanan, ay lubusang winasa at nilooban. Kinuha ng mga umakyat sa bahay ang mga muebles, appliances at maging isang buong lababo. Nagkalat ang mga gamit sa loob ng bahay at nilagyan ng mga graffiti ang dingding. Noong April 26, 2018, matapos makatanggap ng anonymous tip, natunton si Marcondes sa Praia de Toros sa hilagang baybayin ng estado. Ayon sa military police, nakatanggap sila ng impormasyon na nakita ang lalaki na naglalakad sa tabing dagat sa pagitan ng mga dalampasigan ng Perobas at Carnubina bandang tanghali. Nang dumating ang pulisya, nakita nila si Marcondes na nakaupo sa isang kubo. Sinabi niya sa mga pulis na nilakad niya mula Natal hanggang doon sa tabing dagat at nanatili siya ng 2 araw sa Rio do Fogo. Dinagdag pa niya na papunta siya sa bahay ng kanyang pamangkin sa São José de Toros sa munisipalidad ng Toros, Brazil, kung saan siya hihingi ng tulong para makahanap ng abogado at susuko sa pulisya. Inaresto si Marcondes, sumailalim sa eksaminasyon sa ITEP at pagkatapos ay dinala sa General Command of the Civil Police sa kabisera para sa pagkuha ng kanyang pahayag. Sa una inangkin ni Marcondes sa mayroon siyang pakikipagrelasyon sa labas ng kasal kay Ingrid de Arajo Pereira, ang ina ni Yasmin, at sinabi pa niya na naroroon si Ingrid sa pinangyarihan ng insidente. Para kumpirmahin ang impormasyon ni Marcondes, isinama ng mga pulis si Ingrid sa and Personal Protection Division. Si Ingrid ay nasa ITEP din noon para magbigay ng genetic material upang matulungan ng mga forensic expert na tukuyin ang natagpuang labi. Mariing itinanggi ni Ingrid ang lahat ng sinabi ni Marcondes. Nilinaw ng pulisya na walang anumang ebidensya na nagpapakita ng partisipasyon ni Ingrid sa insidente. Nag-alala ang civil police na lumaganap ang impormasyon na sangkot si Ingrid sa pagkasawi ng kanyang anak, lalo na dahil sa mga kumalat na chismis sa social media kinagabihan na nag-uugnay sa kanya sa insidente na naglagay sa panganib sa kanyang pisikal na kaligtasan. Matapos lumabas ng gusali ng DHPP, inihatid si Ingrid ng mga pulis pabalik sa kanilang bahay. Pagdating nila sa tapat ng kanilang ari-arian, dose-dose ng residente ng komunidad ang nagbabanta na aartakihin ng ina. Kinausap ng mga pulis sa mga tao at sinabi na hindi itinuturing ng pulisya si Ingrid na suspect. Pagkatapos nito, umuwi na ang mga tao. Kalaunan inihayag ni Marcondes sa pulisya na inimbento lamang niya ang kwento ng partisipasyon ni Ingrid sa insidente upang saktan ito. Sa isang press conference na ginanap noong umaga ng April 27, 2018 sa gusali ng Academia de Policia, inihayag ng punong delegado ng Special Police Station for the Protection of Children and Adolescents or DCA na si Dulcinea Costa ang ilang bahagi ng interogasyon kay Marcondes. Naroon din sa press conference sina Secretary of Public Security Sheila Freitas, General Delegate of Civil Police Adriana Shirley at Direktor ng ITEF na si Marcos Guimaraes. Kinumpirma ni Marcondes na mag-isa siyang kumilos. Nagtrabaho siya bilang mason sa isang bahay ilang metro lamang mula sa kanyang tinitirahan nang makita niya si Yasmin na dumadaan sa kalye. Huminto si Yasmin upang batiin si Marcondes na kapitbahay ng kanilang pamilya sa loob ng 27 years at ito'y kilala rin niya. Si Marcondes ay kilala ng lahat sa kapitbahayan bilang isang mabuting tao. Noong araw na iyon, umuulan at niyaya ni Marcondes si Yasmin na pumasok sa loob ng gusali. Nag-usap sila tungkol sa medisina, ang karera na pangarap ni Yasmin. Tinanong ni Marcondes kung may kasintahan siya at sumagot si Yasmin na wala. Iminungkahi ni Marcondes na maging sila at humingi ng halik mula sa dalagita. Dahil sa pagtanggi ng dalagita na may mangyari sa kanila at sa banta nitong sisigaw, kinuha ni Marcondes ang isang bakal mula sa bisikleta na nasa sahig at inatake sa lalamunan si Yasmin. Ang buong insidente ay tumagal ng humigit kumulang 15 to 20 minutes. Matapos paslangin si Yasmin, naghukay si Marcondes, inilibing ang labi
at nilagay ang buhangin, tabla at mga ceramics sa ibabaw. Sa panahon ng pagkawala ni Yasmin, ipinakita ni Marcondes ang kanyang pagiging handang tumulong sa paghahanap. Pinapunta pa niya ang kanyang 20 years old na anak na lalaki upang maghanap kay Yasmin sa buong kapitbahayan gamit ang motorsiklo. Aktibo rin siyang nakilahok sa mga vigil at pang-araw-araw na pagdarasal sa tahanan ng pamilya na katabi lang ng kanyang bahay. Sa panahong ito, nakatanggap ang pulisya ng iba't ibang anonymous na ulat na naglalaman ng mga maling impormasyon. May paniniwala ang pulisya na si Marcondes ang nasa likod ng mga huwad na ulat na ito na may layuning guluhin ang investigasyon. Nagbigay pa nga ng panayam si Marcondes sa mga network ng telebisyon na nagko-cover ng kaso. At sinabi niyang nakita niya si Yasmin sa kanto ng kanilang bahay noong araw ng kanyang pagkawala. Pinaghihinalaan ding inilagay niya ang pares ng tsinelas ni Yasmin na natagpuan ng isang kapitbahay ilang araw matapos ang pagkawala sa isang kanal malapit sa bahay kung saan natagpuan ang labi. Ang layunin niya ay mag-iwan ng hinala sa ibang residente ng komunidad. Nang araw na natagpuan ng labi, nagkunwari si Marcondes na masama ang kanyang pakiramdam para makatakas. Si Marcondes ay pinanganak at lumaki sa lugar na iyon at nagtatrabaho siya sa pagtatayo ng iba't ibang komersyal na gusali at bahay sa lugar. Sa mga kapitbahay, siya ay tinuturing na isang matulunging tao. Sa araw na nawala si Yasmin, ika-45 na kaarawan ni Marcondes. Ayon sa mga kapitbahay, walang anumang pagdiriwang ang kanyang pamilya. Bandang 1:00 ng hapon, lumabas siya para magtrabaho sa konstruksyon tulad ng dati. Tumating pa ang kanyang 20 years old na anak sa ari-arian upang tulungan siya. Ngunit pinauwi siya ni Marcondes sa nagsasabing kaunti lang ang kanyang tatapusin at kaya na niya itong mag-isa. At uuwi siya ng maaga para manood ng laro. Ayon sa kanyang asawa, sa mga sumunod na araw, halos araw-araw na pumupunta si Marcondes sa lugar ng konstruksyon. May dalang kariton na puno ng buhangin. Sinabi ng mga kapitbahay na nagsimula siya magreklamo sa pananakit ng dibdib at hindi maganda ang pakiramdam. Ang mga reklamo daw ay dahil sa mga alikabok na karaniwan niyang nalalanghap dahil sa kanyang trabaho. Bigla, tuluyan na huminto si Marcondes sa pagpunta sa trabaho at nanatiling sarado ang lugar hanggang sa araw na natagpuan ang labi. Ayon sa isang kamag-anak ni Yasmin, hindi madalas dumalaw si Marcondes sa bahay ng bata. Gayunpaman, ang relasyon sa pagitan ng magkabilang pamilya ay maganda, lalo na dahil sa matagal na nilang pagiging magkapitbahay. Dinala si Marcondes sa Alcacu State Penitentiary sa munisipalidad ng Nisia Floresta sa Brazil pa rin. Noong June 18, 2018, isinampa ng Ministeryo Publiko ng Rio Grande do Norte sa Korte ng Estado ang kaso laban kay Marcondes Gomez da Silva para sa mga krimen ng homicide na may 3 qualification dahil sa walang kabuluhang dahilan, kawalan ng depensa ng biktima at paggamit ng malupit na pamamaraan, pananamantala ng menor at pagtatago ng labi. Noong June 19, 2018, halos 2 buwan matapos matagpuan ng labi, tinawag ang pamilya matapos ang masusing pagsusuri, kinumpirma ng resulta ng DNA test ang pagkakakilanlan ng labi. Ito nga ay si Yasmin. Ang paglilibing ay naganap kaagad kinabukasan bandang 11 ng umaga sa sementeryo ng Redinha sa Brazil. Ayon kay Director Marcos Brandao ng ITEP, nagkaroon sila ng hirap sa pagtukoy ng labi dahil sa kalagayan nitong lubhang nabubulok na. Sa unang pagsubok ng DNA test, gumamit sila ng bahagi mula sa balat, ngunit hindi ito nagbigay ng konklusibong resulta. Sa kabuuan, 3 beses silang sumubok. Sa huling pagsubok, ang forensic expert mula sa ITEP sa pakikipagtulungan ng isang laboratorio sa Sierra ay gumamit ng bahagi mula sa tadyang. Ayon kay Marcos Brandao, may malakas na hinala na si Yasmin ang natagpuang labi, ngunit kinakailangan pa rin itong patunayan sa pamamagitan ng siyentipikong pagsusuri. Isinagawa ang isang lineage test gamit ang mga DNA sample mula sa kanyang mga magulang at lumabas na ang posibilidad na hindi si Yasmin ang labi ay nasa 17 quadrillion na nangangahulugang halos 100% ang katiyakang siya nga ito. Noong April 24, 2019 sa Miguel Seabra Fagundes Judicial Forum sa timog na bahagi ng Natal sa Brazil, naganap ang pagdinig at paglilitis kay Marcondes. Ang pagdinig ay pinamunuan ni Judge Ingrid Rainiel Faria Sandes mula sa 2nd Criminal Court ng Natal. 7 saksi ang pinatawag ng Public Prosecutor's Office kabilang si Ingrid de Arajo Pereira, ang ina ni Yasmin. Ang isa sa mga anak ni Marcondes ay hindi natagpuan at hindi dumalo. Tumanggi si Marcondes na magkomento sa mga paratang. Sinabing magsasalita lamang siya sa panahon ng paglilitis. Ngunit itinanggi niya ang mga insidente sa kabila ng pag-amin niya sa pagiging may akda pagkatapos niyang maaresto. Napagdesisyonan na si Marcondes ay iitisin sa Tribunal de Jury o Jury Trial.
Noong June 19, 2019, halos 2 buwan matapos matagpuan ng labi, naganap ang paglilitis sa hurado para kay Marcondes sa hukuman ng Miguel Seabra Fagundes sa Lagoa Nova sa Brazil. Siya ay nakusahan ng pagpaslang at pagtatago ng labi ng kanyang 12 years old na kapitbahay na si Yasmin Lorena Pereira de Melo. Ang hurado ay binubuo ng 5 lalaki at 2 babae. Si Ingrid de Erajo Pereira, ina ni Yasmin, ay isa sa 5 saksi ng prosecution na pinakinggan. Pinalikan niya na matapos mawala si Yasmin, sinabi ni Marcondes na may sakit siya at huminto sa pagpunta sa trabaho. Ngunit palagi siyang naroroon sa mga paghahanap, protesta at vigil na inorganisa ng pamilya. Muling itinanggi ni Ingrid ang anumang romantikong ugnayan kay Marcondes. Ang pahayag na ito ay kinumpirma ng prosecution na ang mga tawag sa telepono ni Ingrid ay sinuri at walang nakitang anumang pahiwatig na mayroon siyang relasyon kay Marcondes at lalong walang koneksyon sa pagkawala at pagkasawi ng kanyang anak. Sa kanyang testimonya, inamin ni Marcondes ang pagpaslang at pagtatago ng labi, ngunit tumanggi siya sa akusasyon ng pananamantala. Anya, bigla niya raw pinaslang si Yasmin ng walang dahilan. Ang pahayag na ito ay salungat sa kanyang sinabi sa civil police nang siya ay arestuhin, kung saan sinabi niyang pinaslang niya si Yasmin matapos itong tumanggi sa kanyang mga pangkukumbinsi. Di nagtagal si Marcondes ay hinatulan ng 31 years na pagkakakulong sa isang pasilidad na may maximum security at walang karapatang umapela habang nasa labas ng bilangguan. Siya ay napatunayang nagkasala sa mga krimen ng threefold qualified homicide dahil sa walang kabuluhang motibo, kawalan ng depensa ng biktima at paggamit ng malupit na pamamaraan, pananamantala sa menor at pagtatago ng labi. Kasalukuyan niyang ginagampanan ang kanyang sentensya sa State Penitentiary of Parnamirim kung saan siya inilipat noong September 2018. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi! Ciao!